magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga kabumberuhan ko, no? Sa MC. Yan, so ako nga po pala si Eric Gutierrez, MC27. And so itong video na to ginawa natin so para makatulong sa masamahan natin about the basic firefighting. So simulan natin dun sa chemistry of fire. Paano ba nagkakaroon ng apoy? Paano ito nangyayari? Ano ba yung behavior niya? Okay? So simulan natin dun sa katanungan na what is a fire? Ay, ano ba ang apoy? Si fire o fire is a chemical reaction that is also known as a combustion, and it's frequently defined as rapid oxidation of a combustible materials accompanied by a release of energy, usually in the forms of heat and light. So sabi po doon, si fire daw ay isang chemical na reaction, o it means isa siyang produkto o isang process, no? Isang product excuse me, ng isang proseso. So anong proseso yung tinutukoy natin dito? No, ito yung pagkakaroon ng oxidation ng isang bagay, or yun nga, rapid oxidation in particular. So ano po ba yung oxidation muna? So yung oxidation, ito yung isang proseso o chemical process kung saan ang isang bagay o molecule ng isang bagay at ang molecule ng oxygen ay nagsasama o nagko-combine na kung saan gumagawa sila ng panibagong molecule. No? Yun yung tinatawag natin oxidation. Ngayon, kapag sinabi nating oxidation, may dalawang uri yan. Merong tinatawag na slow oxidation and the rapid oxidation. Yung slow oxidation, ang example yan, gaya ng rusting of metal or steel, o kaya yung pagkabulok ng kahoy, yung pagkalawang at pagkabulok ng isang bagay. Yan yung tinatawag nating slow oxidation. Ngayon, yung rapid oxidation naman, ito yung nagre-resulta ng paglalabas niya ng mas mataas na level ng energy. Usually, ito yung naglalabas siya ng liwanag at naglalabas rin ng init. So, yung rapid oxidation, ito yung mabilis na pag-combine o pagsasama ng hangin, ng molecule ng oxygen at ng molecule ng isang bagay na pwedeng masunog. So, pag yung dalawa na yun nag-combine, nagsama sila ng mabilis at marami, yun, naglalabas siya ng energy. Na yun yung tinatawag nating fire, na mas kilala natin sa tawag na fire. Okay? So, yun. Paano ba nagkakaroon ng apoy? Paano nagsisimula yung fire? How a fire starts? A fire starts when pag nandito na yung present, no, nung mga elements ni fire. Okay? So, when a combustible substance combined with an oxygen and ma-expose sila sa sapat na init. So, absence of one of those elements, okay, fire cannot occur. So, kailangan muna kasi yung isang bagay na pwede masunog, okay, ay mag-combine sa sapat na dami ng oxygen. So, kailangan mag-combine muna sila at ma-expose sila sa init. Okay? So, ibig sabihin, isa dun sa mga nabanggit ko na yun ay wala tayong apoy na magagawa. Okay? So, ano po ba yung mga elemento na yun? Yan, kailangan natin ng isang bagay na pwedeng masunog na tinatawag siyang fuel. Kailangan natin ng hangin or ng oxygen, in particular, being specific, yung oxygen ang kailangan, at heat. Yan yung tatlo. Kapag yung isa sa tatlo ay wala, absence of one of those elements, ay fire cannot start. So, ganun sila kayo importante. So, bakit importante yung tatlong bahagi na yan? Unahin natin si fuel. Si fuel, si combustible substance, o tinatawag nga natin na fuel, sa Tagalog, panggatong. Anything na pwedeng masunog. Yun yung tinatawag natin fuel. Ito yung mga bagay na may kakayahang mag-develop ng heat o surplus of heat habang nagkakaroon ng oxidation. Yung mga tinatawag nating fuel. Ibig sabihin, meron silang combustibility. Okay? So, sa fuel, meron tayong tatlong physical state. We have solid, liquid, and gas. Okay? Ngayon, ang construction ng mga molecules nila, of course, magkakaiba. No? Balikan natin yung science educations natin, di ba, about matters. So, yung pag-construct ng molecules nila ay magkakaiba. So, si solid, dikit-dikit na yung mga molecules. Yung band, yung strong yung band niya, yung pagkakadikit, malakas. So, hindi makagalaw. Di ba? Pag liquid, medyo loosen ng kaunti, medyo weak ng kaunti. No? Pero halos magkakadikit pa rin. But the gas molecules naman, ito yung wala ng band, no? Big yung band na talaga, so magkakalayo.
na yung mga molecules nila. So sa tatlong state na yan kasi, si oxygen mas mabilis na makakasama dun sa gas. Unlike sa solid or liquid na hindi yung ganun kadali o ganun kabilis. So, mas mangyayari ang rapid oxidation sa gas form. Okay? Yun dun ang nangyayari yun. So, kailangan muna ang mga fuel natin mag-vaporize muna. Lalo na yung solid o yung liquid. Kailangan mag-transform muna sila to become a gas. From solid, maging gas. From liquid, maging gas. Okay, para mangyari yung rapid oxidation. So, kung hindi mangyayari yun, okay, hindi pwede magkaroon ng rapid oxidation. So, kung walang rapid oxidation, walang chemical reaction. So, walang init, walang liwanag. Wala tayong tatawagin fire. Okay po? So, yun yung kailangan. Now, so kasi ang trabaho ni fuel, responsibilidad niya sa chemistry o sa elements ng mga fire is to vaporize and burn. So, to transform it to become a gas, vapor siya, masunog. Yun ang ibig sabihin. Of course, kapag gas form, hindi na. Kasi gas na siya, vapor na siya. Diba? So, ngayon, paano natin gagawing gas ang isang solid o isang liquid? Dito naman papasok si heat. Si heat yung magiging source of ignition natin. Siya yung magkokos o magsisimula ng process ng combustion. So, ang gagawin ni heat, itataas niya yung temperature ng fuel kung saan kaya niya mag-produce ng enough na dami ng vapor na pwedeng sunugin. Ang tawag natin sa temperatura na yon ay the ignition point. Yun yung punto kung saan ang isang bagay ay pwede nang masunog kasi naglalabas na ito ng sapat na dami ng vapor. So, yun yung trabaho ni heat. Ngayon, kapag nainitan na niya at naakyat na niya yung temperatura ng fuel dun sa vaporization state niya, dito naman papasok si oxygen. Magko-combine sila ng fuel vapor at ng oxygen. Okay? Gaano karaming oxygen? So, dapat sapat ang dami ng vapor at sapat ang dami ng oxygen. Okay? So, gaano karaming oxygen ang kailangan natin? Si fire, ang hinihingi lang niyan usually o commonly is 16%. Okay, sa atmosphere natin, sa hangin natin, sa surroundings, kahit nasa kay lugar, usually nasa 21% yan. That is the average. Si fire, ang kailangan lang niya is only 16%. Pag below 16% naman, medyo reduce na yung capability ng fuel. So, normally, sabi nga ng iba, pag below 15 pababa, there will be no fire. O some other type of fuels. May mga fuel din kasi na kaya pa. Pero usually, average is 15% pababa, no fire na. Okay, wala na tayong apoy. So, kailangan nandun siya sa 16%. Okay? So, kailangan ng oxygen level natin is 16% at sapat yung dami ng vapor. So, kailangan enough. Nasa tamang concentration ng proportion sila. So, ibig kasi sabihin nun, dapat nandun siya sa tinatawag nating flammable range. Okay? Yung flammable range naman, ito yung concentration ng vapor or gas at nung hangin o nung air natin. Okay? Yung lugar o concentration ng gas at air kung saan pwede tayo magkaroon ng fire o kaya naman ng explosion kapag nagkaroon ng ignition. So, kailangan nasa loob tayo ng flammable range. So, mayroong dalawang may limitation yung flammable range natin. Meron tinatawag na lower flammable limit and the upper flammable limit. Yung lower flammable limit, ito yung concentration ng gas kung saan mas manipis o mas mababa ang gas sa hangin. So, ibig sabihin, mas marami ang hangin, mas mababa ang gas na pwede pang magkaroon ng fire or explosion. Ngayon, pag mas bumaba doon, tulin na, masyado nang manipis. So, wala nang fire or explosion na mangyayari. So, hanggang doon na tayo sa lower. Kung saan yun yung level na pinakamababa ang gas kumpara sa hangin. Yung kabila naman niya, ang tawag naman doon is the upper flammable limit. Sa upper flammable limit, ang concentration ng gas dito ay mataas at mababa naman ang level ng hangin na pwede pa rin magkaroon ng fire o kaya naman ng explosion. Yun nga lang, kapag mas lumagpas tayo ron, o ibig sabihin mas tumaas pa, mas dumami pa yung gas o mas bumaba pa yung hangin, aliman sa dalawa nangyari, wala na tayong fire o explosion na mangyayari kasi too rich na. Ibig sabihin, masyado nang marami. So, wala na tayong magagawa. So, saan lang pwede? Mula sa lower hanggang sa upper. Yun, ang tawag doon is flammable range. Okay? So, yung flammable range, ulitin ko, kunwari, ito yung lower, ito yung upper. Yan. So, mapapansin yung pagitan, no, sa loob ng kamay ko, yan yung tinatawag nating flammable
range. So dyan sa lugar na yan, may kakayahan na masunog ang isang bagay. Kung gaano kabilis, it will depend doon sa concentration din naman nila. Yun yung tinatawag nating flammable range. So yun yung importante nung hangin o nung oxygen at nung fuel. Si heat naman, ang trabaho nga niya, siya yung source of ignition. Siya yung magsisimula ng fire or ng combustion. Ng proseso hanggang sa pagdiyab at hanggang pagsunog niya. So ganun ka-importante yung tatlo na yon. Si heat, si fuel, at si oxygen. Ngayon, once na nagkaroon na tayo ng chemical reaction, di ba, may fire na, meron ng init at liwanag. So may light flame stars, then syempre may usok din yan na lalabas. Yung tatlong product ng fire or combustion, si smoke, si heat, at si flame. Ngayon, of course, yung tatlo na yan is hazardous yan para sa atin, kaya tayo nagsusuot ng proper PPE. Di ba? So later on, discuss natin about sa bakit kailangan natin na nakasuot ng proper personal protective equipments while conducting fire operation. Okay? So, balikan natin yung tatlo. So, imagine niyo yung tatlong elements. So, merong init pala, no? So, tuloy ko lang yung theory. So, meron tayong init na naproproduce. Yun yung nararamdaman natin kapag meron tayong fire o may sunog o may apoy tayo. Yung kalahati o yung init na linalabas na yon, kalahati doon o yung karamihan doon sa init na yon, bumabalik yon pabalik sa fuel. So ang trabaho noon is mas lalo pa niyang i-dry o tanggalin yung moisture doon sa fuel para mag-produce pa siya ng mas maraming vapor. So kung mas maraming vapor nang lalabas, magko-combine sa kanya si oxygen. So pag nag-combine silang dalawa, no, sa sapat na dami, okay, at sapat pa ring init, magkakaroon na naman tayo ng panibagong chemical reaction. So once may chemical reaction ulit, may iro na namang liwanag, may usok, may init na naman. So yung init na naman, babalik na naman yon. Iinitin niya lalo yung fuel para mag-vaporize ulit, diba? At mag-moisture, mag-dry yung moisture ng fuel at mag-vaporize siya ulit para mag-combine ulit si oxygen. Pag sapat ulit, may chemical reaction tayo ulit, yun, may fire na naman tayo. So yung init na bumabalik ngayon, ang tawag naman doon is radiation feedback. Yun yung bumabalik na nagpapatuyo lalo sa mga fuel natin. Ngayon, pag yung radiation feedback na yun nagtuloy-tuloy siya, diba? Hindi natigil yung chemical reaction, paulit-ulit, pabalik-balik siya, doon tayo magkakaroon naman ng tinatawag nating chain reaction. Yun yung nagpapaliwanag kapag kung bakit nagkakaroon tayo ng spread of fire o kumakalat yung apoy o lumalaki yung apoy natin. It is because of the chain reaction, yung pagbalik-balik o pag-ulit o pag-cycle ng process natin, ng proseso na nangyayari. So yun yung mga importante. Isa doon sa mga nabanggit ko nga ay wala, yung possible, wala tayong apoy. Okay po? So ngayon, para mas madali nating matandaan yan, doon muna tayo sa basic. So meron tayong tatlong kailangan, di ba nga? Si heat, si fuel, at si oxygen. Okay? Ngayon, merong isa tayong diagram na pwede natin gamitin para magpaliwanag doon sa mga bagay na yon. Ang tawag doon is the fire triangle. So imagine niyo lang yung triangle, ilang sides meron yon? Tatlo. So ilang elements ang kailangan natin to create a fire? Tatlo. So siya yung magpapaliwanag. So bawat isang side ng triangle magre-represent ng elements ni fire. Isa kay heat, isa kay fuel, at isa kay oxygen. Na yung kapag yung tatlong sides na yon nagsama-sama at nabuo natin ang triangle, may fire tayo. Magkakaroon tayo ng chemical reaction. So imagine niyo, hindi nabuo yung triangle, nawala yung isa. May fire ba tayo? Wala. So para maiwasan natin magkaroon ng sunog o magkaroon tayo ng prevention sa fire, kailangan i-prevent natin na mabuo yung fire triangle. Okay? Paano nga nabuo? So may fire tayo. So paano natin papatayin yan? Nasa firefighter. So ang trabaho natin is to remove or eliminate one or any of the sides of the triangle. So for example, we can remove the fuel, remove the heat, or the oxygen side. Alin man doon gawin natin, we can extinguish the fire. Okay, yun yung tinatawag natin naman ng mga method of extinguishment. Okay po? So ano yung mga method of extinguishment? Meron tayong tinatawag na cooling, starving, smothering, oxygen dilution, and the chain breaking. So sa atin as a firefighter, commonly ang ginagamit natin dyan is cooling.
Okay? So when we say cooling, ang rini-remove natin dyan is the heat side ng fire triangle. So tinatanggal natin yung heat. So paano natin ginagawa yon? Diba? By the use of a water, pinapalamig natin yung fuel below the ignition point. Ibinababa natin yon doon sa kanyang ignition point. Yan yung ginagawa natin. Okay? That is cooling. Rini-reduce natin yung temperature niya. Okay? So usually ang pwede lang naman natin gamitin dyan is water lang sa cooling. Okay? Siya lang kasi yung agent na talagang kaya magpalamig o mag-reduce ng temperature. Now, the problem of water, may mga fuels tayo o bagay na nasusunog na hindi siya applicable o hindi siya magandang gamitin. Such as electrical, of course, alam naman natin yan that we cannot use water to extinguish an energized electrical fire kasi water is a conductor of electricity. So, pwede pang mag-cause ito na mag-spread o mag-burst out yung fire. Of course, ang tubig hindi rin pwede sa oil, sa mga langis. Why? Because the density of water and oil is different, so they cannot mix. Mas magaan ang langis kumpara sa tubig. So once na ginamit natin yan, pwede maghintay lang ng tubig para mas lalo pang kumalat ang apoy. Of course, mantika, hindi pwede ang tubig kasi nagbe-burst out ang mantika kapag nalagyan ng tubig. Mga pyrophoric materials such as metals, no, gaya ng magnesiums. Usually makikita natin ito sa mga factory. Diba? So magnesium, titanium, lithium, yung mga ganyan. So itong mga pyrophorics kasi natin is hazardous material when wet or when exposed to humidity. So pag nabasa sila, mas nagbe-burst out yung fire. Kapag nahanginan yung iba, sumasabog. No? So kaya hindi ganun ka-advise. So sa ibang mga ganyang bagay, may iba tayong method na ginagamit. Ang common naman, pag hindi pwede ang cooling, is smothering. Yun naman yung usual ginagamit. So smothering naman, ang method na yan, ito yung sasakluban natin, no, yung fuel para hindi siya pasukan naman ng hangin. So tinatanggal natin sa smothering is oxygen side. Yun naman, sineseparate natin si oxygen at si fuel. Ngayon, ang smothering, para maging effective yan sa firefighting, tatandaan natin, kailangan make it sure na completely makover natin yung surface ng fuel. Matakpan natin. No, hindi pwedeng kalahati lang. Kailangan fully cover it. Okay? So, kailangan. So, paano ba yan? Kung maliliit na bagay lang yan, pwede naman natin yan takpan. Diba? Cover. May fire blanket. Yan. Kung may fire blanket tayo, pwede natin siyang gamitin. Or using foam. So, chemical foam na tinatawag natin. So, foam is a blanket of bubbles. Ito yung uri ng pamatay sunog natin na gawa rin sa tubig. Okay, so, di ba, usually ginagamit ang chemical foam sa mga oil o mga langis yan. Ano ba ang problema ng foam? Di ba, ano problema ng water sa langis? Mas mabigat, no? So, lulutang na yung langis. So, ginawa ng mga fire engineers natin, pinagaan nila yung tubig, no? Kaya ang tawag sa iba ng foam is light water. Okay, so pinagaan nila, so anong nangyayari? Lulutang yung foam. No? Yung foam kasi o yung bula, mas magaan yan sa pinakamagaan na langis na meron tayo. So iibabaw siya. Yun ang kagandahan niya hanggang sa makobera niya yung buong surface ng fuel. So para si oxygen hindi na makapasok. Ang kagandahan din nun, dahil di ba may tubig pa rin yun, so yung tubig lulubog yun, pero habang lumulubog yun, pinalalamig niya yung mismong fuel. So nare-reduce niya yung temperature din niya, mas madali na nagagawa. Habang inihiwalay niya yung oxygen dun sa fuel vapor natin. So kaya yun ang effective na ginagamit natin. Ang tawag doon is smothering. Okay? Oxygen dilution is same with smothering halos. Yun nga lang, ang trabaho ng oxygen dilution is to reduce the level of oxygen. Okay? So normally, nag-i-insert tayo ng ibang gas dyan. Sa atin, as firefighters, hindi naman tayo mostly dyan. No? Normally, sa ibang field, usually ginagamit, especially sa maritime, sa mga barko. Okay? Kasi may mga big system sila na ginagawa. No? Anyway, chain braking naman, normally pwede yan by the use of course of the dry chemical naman. So chain break natin yung chemical chain reactions. Okay? Starving o starvation, ito yung ginagawa naman kapag ang usually kahit saan pwede. Ito yung ginagawa natin yung paghihiwalay ng mga hindi pa nasusunog sa mga nasusunog na, di ba? So that is also starving or starvation. So sa starvation kasi, ang rini-remove natin dito yung fuel. Inihiwalay natin siya dun sa apoy, no?
So para si fire, wala na siyang susunugin. Kapag naubos niya yung sinusunog niya, kusa na siyang mamamatay. Yun yung tinatawag nating starvation. So isang example niyan sa gas. So when we are dealing with the gas fire, normally ang target natin dyan is to locate kung nasaan yung bulb. Yun yung trabaho natin. Ma-locate natin, ma-reach natin kung nasaan yung bulb nung affected o na gas, no? Kung saan yung nasusunog, kung anong linya yan, kung nasaan siya, kung anong bulb yun, yun yung pupunta natin. So, ang gagawin natin doon, i-close natin yung bulb. Di ba? So, once you close the bulb, yung fuel, napigil na natin. So, kung ano na lang yung nasa linyada niya, na fuel, na pwede niya sunugin, yun na lang yun. Then, kapag naubos yun, kusa na siyang mamamatay. So, yun yung tinatawag nating starvation or starving. Normally sa process siya o proseso siya ginagawa. Okay? So, ulitin natin, para magkaroon ng apoy, ano yung kailangan natin? We need 3 elements. So, sama natin si chain reaction. So, that is 4. So, kailangan mabuo ang fire triangle. Nga pala, yun. So, dun muna tayo sa fire triangle. So, kailangan mabuo. So, yung tatlong sides, si heat, si fuel, and si oxygen para magkaroon ng fire. Ngayon, kapag yung isa sa triangle ay wala tayong apoy na magagawa. Mapiprevent natin magkaroon ng sunog. Kung sakali man, pwede natin itong patayin by removing any sides of the triangle. So, such as removing the fuel. Ang tawag naman sa method na yon is starvation or starving. O we can remove the oxygen. Ang tawag naman doon is smothering o kaya naman oxygen dilution. And we can remove the heat. Ang tawag naman sa method is cooling. Okay? So now, doon muna tayo. Doon tapusin ko muna yung video dito. So, hoping na sana may natutunan tayo. No? Sana naintindihan yung ating topic. So, later on, I will try na sundan, no, yung ating video. Hopefully, na masundan, okay, yung ating video. So, salamat po sa inyong oras ng panonood sa video ko ito. And yun nga po, sana marami tayong natutunan. So, God bless po. Ingat sa Responde mga sir. Thank you po.